The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Patunay lang Eliscopides. na marami po ang mga tulad nila Rhea. Opo. So, Brad Jeff, pardon us for keeping you waiting. Na naman, dahil alam ko na nauunawaan mo ang gantong uri ng kwentong buhay. Ito rin po ay, kami ho ay daluyan po lamang dito ng mga informasyon at biyayang ito. Si Brad Jeff po ang sugo. Kasi ang ginamit na word ni Nanay Rhea, sugo. Brad. Sugo. Good morning. Lalim. Good morning. Opo. Morning, Ted. Morning, Cha. Yan. Batiin ko lang si Ma'am Jane Basas, ha? Opo. Good morning Good po, Ma'am morning, Jane. Ma'am Si Sir Jane. Guido Zabaliero, good morning. Ma'am Shana Opo. Olaso, magandang Opo, umaga. good morning po. Nakadaupang palad natin kahapon si Ma'am Jane. At si Sir Guido at si Ogie Kadua. Ang HR ng Nation Broadcasting Ay, good Corporation morning at ng po. Signal TV. At si Ma'am Jane Basas at si Mr. Guido Zabaliero sa retirement lunch ni Ginoong Bennett Galang. Opo, ito ang ating mga boss na tinitingala, ginagalang at hinahangaan dahil ito mga napakasimpleng kausap, napakadaling kausap, napakadaling lapitan, wala hong problema. Diba? Yan ang mga boss. Ang totoong mga boss at naglilingkod sa kapwa manggagawa. Mabuhay po kayo. Amen. Salamat na marami. Mabuhay ka. Opo. Iba kasi yung mga bosan. Yun. Yun. Busabos. Okay. Sige. So, Brad Jeff, ano magandang balita? Well, yun ang topic natin ngayon about mga boss at mga leaders. Pero bago yan, batiin ko lang Pastor Chris at Lauren Lomotan. Magkita-kita tayo later. Leadership po ang topic natin. Ibig sabihin, one way or the other, meron po tayo nai-influensyahan. Hindi po ang leader ay isa lamang may mataas na posisyon, CEO or politiko ka. Tayo po, meron po tayo nai-influensya whether you like it or not. Kung kuya ka, yung mga nakababata mong kapatid, they look up to you. Kung parents ka, lalo na kung ikay magulang, may anak ka, na-influensya yung mga anak mo. Kahit passive ka, na-influensya mo sila na ang leader ay isang passive. So, mahalaga po. Pag-usapan natin ngayon, very famous tong tatlo na to. Ewan ko kung pinangalan yung anak nyo rito, si Shadrach, Meshach, Abednego. Yan. Tropa to ni Daniel. Nasakop yung bansa nila, kinuha sila, yung mga of royal blood, mga matitipuno, mga matatalino, mga matataas sa society. Pinagkukuha sila ng hari ng Babylon para pag-aralin and then eventually magli-lead din sila sa bansang Babylon. So, any leaders po, naging leader tong apat na to, si Daniel and then Shadrach, Meshach, Abednego. Pero just like any leader, i-challenge po yung character at integridad. Mahaba po yung kwento nila pero mag-focus lang tayo sa isang specific na kwento na na-challenge yung kanilang leadership, character and integrity. Nagtayo po ng napakalaking statwang ginto itong hari. Medyo power tripper to, insecure tong si King Nebuchadnezzar. At sa mga nakikinig po, no, si King Nebuchadnezzar po ang most powerful person in the whole planet during that time. Halos yung sinasakupan niya, napakalawak po. Nagtayo siya ng malaking estatwang ginto. 90 feet ang taas, 9 feet ang lapad, at lahat po dapat magsamba. Okay? Hindi siguro pure gold, baka nabalot lang ng ginto, glittering and all. Ang sistema po, ang kanyang panukala, pag tumugtog na ang mga musical instrument all over the country, kailangan lahat lumuhod sa direksyon nitong malaking statwa na to. At ang batas, pag di ka lumuhod, immediately itatapon ka po sa blazing fire. Meron silang ginawang horno, kung ano man tawag doon, and then itatapon ka doon hanggang mamatay. Again, power tripper po and all sa lahat ng sinasakupan niya. To make the long story short, tumugtog po ng specific time, lahat ng tao sa mga bukirin, kung nasa man sila, lumuhod, except tong tatlo na to. Si Daniel, maaaring nasa ibang bansa at may pinagawa ang hari, kaya hindi na mention sa kwento. Pagluhod po ng lahat ng tao, natirang hindi nakaluhod yung tatlo, pinatawag sila, at mabait ang hari, binigyan sila ng second chance. Patutugtugin ko ulit. Okay? So, pwede kayong lumuhod kahit na huli na. Sabi nung tatlo, mag-aaksaya lang po kayo ng panahon, mahal na hari. Hindi po kami luluhod sa inyong ginawang statwa. Sa Diyos lamang kami lumuluhod. At sabi nung hari, sino magliligtas sa inyo sa power ko? And then, as we end, sabi rito, kung talaga pong ganyan ang gusto nyong mangyari, ililigtas kami ng Diyos na pinaglilingkuran namin mula sa inyong mga kamay. At sabi sa Daniel 3:18, pakita mo Seth,
ito yung kanilang pagkambyo. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na pinatayo ninyo. Ang ibig sabihin lang po rito, they stood their ground. Hindi po sila nagpadala sa threat ng kamatayan at sila po ay nanatiling tapat sa Diyos. Ilan po kayang leader yung mga ganito? Maaring hindi estatwang ginto niluluhuran ng mga leaders natin ngayon na nagko-compromise ng kanilang integridad. Minsan yung idolatry na yan in the form of power, in the form of possession, fame, 'di ba? Prestige. Sino sa inyo rito lumuhod na po yung leader nyo for the sake of money, for the sake of power, at isinaalang-alang ang kanilang integridad at character para ma-maintain lamang ang kanilang posisyon, whether politics, negosyo. Mag-ingat po tayo dahil ang mga Diyos-Diyosan na to, hindi ka mailigtas pag dumating ang panahon ng paghuhukom. Ito pong tatlo na to, again, fast forward ko ng story, pinasok sila sa nagliliyab na apoy, naging 4 sila dahil sinamahan sila ng Diyos. Ang tanging bagay na nasunog sa kanila sa loob ng burning furnace, ang mga lubid na nagagapo sa kanila. Sila po'y nakalaya, pinalabas ng hari, it turned out yung hari, sinamba na rin yung Diyos na sinasamba nila. Ang galing lang po, no? If we keep our faith, if we stood our ground, our God will redeem us, will save us. Kaya po sa mga leaders na nakikinig, ano man pong threat para masira ang inyong pangalan, integridad at karakter, manatili po tayong tapat sa Diyos dahil ang Diyos ang magsasalba sa atin, hindi yung pera, power at kung ano-ano mga pinangahawakan natin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa magandang ehemplo ni Shadrach, Meshach, Abednego. Alam kong marami pa rin nakikinig ng mga leaders ngayon na talagang may integridad at may karakter. Hindi lamang sila siguro sumisikat o nakikilala, pero Lord, sila ay magandang ehemplo sa kanilang mga sinasakupan. Ang mga tatay, mga politiko, mga negosyante na talagang makadiyos at makatao. Lord, pagyabungin mo pa lalo ang kanilang leadership position. Palawakin mo pa ang kanilang nasasakupan. Bless them, Lord God, so that a lot of people will be blessed through their character and through their example. In Jesus' name, amen. 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 Panginoon, salamat mo muli sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. Lord, thank you sa panibago pong araw na ito ng paghatid po ng mensahe ni Brad Jeff. Lagi niyo po siyang aalagaan. Always guide him sa kanya pong pagmimisyon. Lord, salamat po sa araw na ito. Namin po nakilala si Nanay Rhea at si Ace at maging kay Lovelyn ng Gimaras. Salamat po, Panginoon, sa mga kwentong buhay ng mga taong ito. Sila po ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Salamat po sa mga Pilipinong nagdarahop, subalit ang galaw sa mundo ay patas. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Brad Jeff, salamat na marami. At ulitin lang natin higit sa lahat, mensahe. Yan, opo. Yung pong mga premyo po, mga kapatid, itong mga premyo ito na atin po namang nakakalap ay voluntaryo po, mga kapatid, voluntaryo para po sa ating pong mga nangangailangan. Hindi kailangang ng mga manghingi. nakakapanayam. Okay, Tama. sige. Yeah. So Brad Jeff, go ahead. Maraming salamat, Brad Ted. Jay Notorio, thank you so much for watching. Makita-kita tayo na while ito pa ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. See you tomorrow. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.